Morning po. Ang topic na pastor nung linggo ay Know Your Gifts. Matatagpuan sa Romans 12 verse 3 hanggang 8. So, alam na natin alam na ba natin kung ano yung ating mga talento o kaloob na tinanggap mula sa Diyos? Hello? Tingnan mo doon. Nag-searching pa kayo? Wow, grabe naman kayo mga kapatid. Sige, tatanungin ko kayo. Sabi nung isang nagturo sa amin sa seminar, leadership seminar sa GMA, sabi niya, ang singing ba ay talent o skill? Ang pagkanta ay talent o skill? Sige. Sino ang skill? Taas ang kamay. Dalawa. Sino ang talent? Okay. Pero ang totoo, ang pagkanta, talent. Lahat ng tao pwedeng kumanta. Skill yon. Ang skill ay napag-aaralan. Pero ang talento, inborn yan. Di ba? Kagaya ng pagsayaw. Sinong mag-aakala na sa edad ni Eli, ang galing kumembot? Hindi niyo nakita yon. Nakita ko yun nung nandun tayo naliligo. Nandun sa baba ng swimming pool, panay ang kembot. Wala pang kamerang nakatutok. So that is a talent given by God. Another one. Leadership is a talent or a skill? Skill. Diyan kayo nagkakamali. Ang skill ay pang number 3 lang. Sabi nung nag-seminar sa amin, leadership seminar pero theological approach. Ang pagiging leader ay inassign ka ng Diyos. Inassign ka ng Diyos. Bakit? Inilagay ka ng Diyos para doon sa posisyon na yon. Next na lang yung secular na natututunan mo, yung mga approach. Pero ugat talaga is nilagay ka ng Diyos para maging leader. Ganon din tayo. Di ba? Binigyan tayo ng kanya-kanyang kaloob ng Diyos. Kanya-kanya. Di ba? Sabi nga, di ba, ano yung una? Pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, prophecy. Hindi lahat sa atin marunong mag-prophecy. It's a gift, unique gift para sa bawat isa. Amen? Kaya nga, hindi lahat pwedeng maging pastor. Hindi lahat pwedeng maging evangelist. Hindi lahat pwedeng maging propeta. Bakit? May kanya-kanya tayo. Next is, paglilingkod. Serving others. Diba? May mga taong ganun kahit hindi mo utusan, parang nasa ugat, nasa dugo niya na yung paglilingkod, pagsaserve sa kapwa. Amen? Dapat yun isa sa katangian natin bilang Kristiyano. Diba? Next, pagtuturo. Sabi dun sa Romans, pagtuturo, teaching. May teacher tayo dito. Ilan yung teacher natin? Diba? Hindi lahat ng tao mayroong pasensya na kagaya nila. Mas lalo na ako. Diba? Next, pagpapalakas ng loob, encouraging. Hindi lahat ng tao marunong mag-encourage. Pero yun yung isang magandang katangian na dapat meron tayo. Diba? Kaya nga, next, pagbibigay, giving. Kristiyanong mapagbigay. Diba? May illustration si pastor nung nakaraan. Yung kanilang tiyahin. Ito next, yung pamumuno, leadership. Pagkakawang gawa. At marami pang iba. Diba? Iba-iba. Sabi nga, diba? As a body of Christ, iba-iba yung parte. Ganon din, iba-iba din yung kaloob. Amen? So, searching tayo. Hanggang kailan kayo magse-search? Hanggang kailan nyo i-meditate yung sarili nyo na, Lord, ano ba yung talent meron ako?
Di ba? Darating na si Lord, mga kapatid, searching pa rin tayo. Huwag ganun. Di ba? Balikan natin yung sinasabi sa Romans 12 verse 6. Basahin natin. Sabi, Romans 12 verse 6. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. Sabi doon, verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin. Tumanggap tayo, hindi natatapos. Kailangan nating gamitin, kailangan nating i-exercise. Amen? Diba? Bakit? Simple. Simple as this. Pag ikaw nagbigay ng regalo, at yung binigay mong regalo, binasta-basta nung pinagbibigyan mo, anong mararamdaman mo? Malulungkot tayo, madidisappoint, di ba? Pero kung yung regalo na binigay natin, nakita natin na ginamit sa maganda, pinagyaman, anong mararamdaman natin? Masaya. Baka sa sunod, doble pa ang ibibigay natin. Ganon din yung Panginoon. Di ba? Kaya yan yung paalala eh. Di ba? Gamitin natin. 1 Peter chapter 4, verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo. May paalala si Paul, may paalala si Peter. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Maliwanag. Di ba? So kung kayo ay pinagkalooban ng pagkanta, kumanta kayo. Huwag kayong magli-lip sync pag praise and worship. Amen? Paano lip sync? Ganon-ganon lang kayo. May backup singer naman, di yan. Diba? Sayang. Sayang yung kaloob nyo na lumaban nga tayo ng Mindoro kahit di na kailangan mag-second voice, may second voice na eh. Oh, di ba? At least yun, ginamit. Hello? Gamitin daw natin, wag nating itago. Di ba? Bakit? Bakit? Ano tayo? Para maging mabuting katiwala. Kung ikaw ay mabuting katiwala, pinag-i-improve mo yung talent, yung gift na binigay sa'yo. Amen? So, remind ko lagi sa mga kabataan natin, sila ay leader. Ganon din tayo. Pinili tayo ni Kristo bilang maging leader. Paano maging leader? Leader ka ng tahanan nyo, yung mga tatay. Di ba? Kung ang buong pamilya ay nag-church, yung tatay ang leader ng pamilya. Kung yung nanay naman, siya yung leader ng pamilya pagdating sa spiritual aspect. Di ba? Bakit? Siya yung nakakaalam ng salita ng Diyos eh. Panindigan mo yung pagiging leader mo. Di ba? Lahat tayo leader. Di ba? Pero may kanya-kanyang specialty. Di ba? Amen? Okay, parang hindi kayo sang-ayon ah. Next. Maging si Jesus, may babala at may sinabi tungkol sa mga kaloob na mababasa natin sa saan? Na kung hindi natin
iingatan, hindi natin pag ipaunlarin, gamitin, may babala. Di ba? Kaya bilang Kristiyano, hindi natatapos sa pag-alam, hindi natatapos sa pag-search, di ba? Ng ating kaloob, ng ating gifts, bagkos ay kailangan nating i-improve, ipakita sa mundo na tayo Kristiyano, ganito ang pinagkaloob, nakaloob sa atin ng Diyos. Amen? At gamitin natin para maipakilala na si Kristo ay Diyos at malapit nang dumating. Amen? Diba? Nabanggit ni Pastor ng mga past few week yung Epstein file. Sino nakakalam? Oh, buti pa kayo. Sabi ni Nathan, alam mo ba yung daddy? Nakita ko lang pero hindi ko pa masyadong inaano. May bago ngayon. Kasama nung Epstein file, bawasan mo anis. Alam nyo ba kung ano yung mga kapatid? Kaya ang Biblia, magbasa kayo ng Biblia ha. Mga kapatid, magbasa tayo ng Biblia. Ang Biblia ay totoo. Sinasabi ng mga hindi marurunong, ang Biblia ay fictional book. May fictional book ba na nagbihihimala? Diba? Yan yung makamundong kaisipan, kamangmangan na kaisipan. May bago. In 2030, may pinopropose sila, world reset. Which mean, kung babasahin natin yung Revelation, yan yung katuparan ng sinasabi sa Revelation. Diyan mag-uumpisa ang Antichrist, sa world reset. Anong adyenda nila? World peace, economic reset. Maganda. Maganda kung titingnan mo. Pero kung in a spiritual view, malalaman mo, ito yung sinasabi sa Book of Revelation. Ha? May YouTube. Di ba? May YouTube. May Google. Search nyo. Mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng 2030 na world reset. Di ba? Malalaman natin na totoo ang sinasabi ng Biblia. Okay. Bakit kailangan natin gamitin at paunlarin ang ating mga God-given gifts or spiritual gifts? Bakit nga ba? First, para mag-serve. To serve. Kaya tayo binigyan ng mga kaloob para maglingkod. Maglingkod kanino? Una sa Diyos, pangalawa sa mga nilikha ng Diyos. Diba? Maglingkod. Yung teacher, anong ginagawa ng teacher? Nagtuturo. Magturo tayo ng may puso. Bakit? Doon nila makikita na ang taong yan may Kristo. Hindi lahat ng teacher may pakialam sa estudyante. Diba? Kaya nga si Ate Ruth, inananaba eh. Problema niya sa estudyante. Diba? Hindi lahat ng teacher. Tayo ay buhay na instrumento. Binigyan tayo ng kaloob dahil alam ng Diyos, kaya nating gawin. Buhay tayong instrumento, buhay tayong vessel, nilagyan ng Diyos ng kaloob, pinagkatiwalaan, para maglingkod sa Diyos at maglingkod sa nilikha ng Diyos. Para maglingkod na may puso. Next. Diba? Bakit mag-serve? Bakit tayo nandito ngayon? Kung walang nagtiyaga, walang tao na may Kristo sa puso ang nag-share, ang nagturo sa iyo about sa salita ng Diyos, about sa kaharian ng Diyos. Diba? Kung walang nagtiyaga, nandito kaya tayo ngayon? Diba? Baka nasa mall tayo ngayon, pahangin-hangin tayo. Pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi may tao siyang ginamit para magturo sa atin, para magbahagi sa atin. Diba? Kaya tayo nandito ngayon. Binigyan tayo to serve. So, ganun din tayo. Nung tumanggap tayo, tinanggap natin si Jesus, kasama yun. Kailangan din nating mag-serve. Domino effect. Diba? Pag nagbigay ka, yung pinagbigyan mo, magbibigay din yan. Kahit di mo utusan. Ganun din yun. Bilang Kristiyano.
Amen? Pinagkatiwalaan tayo ng mga kaloob para maglingkod, para makapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Yun yung purpose. Walang ibang purpose. Di ba? Ibinigay sa atin yung kaloob upang magamit natin para sa kaharian ng Diyos. Di ba? Para magamit sa kaharian ng Diyos. Kung yan man ay ginagamit natin sa secular world, may panahon pa tayo para magpagamit namin tayo sa church. Para magamit naman tayo ni Kristo. Di ba? Lagi nating naririnig. Di ba? Ano sabi? The harvest are plenty, but the workers are few. Ay, hindi naman ako pastor kapatid. Hindi naman ako leader kapatid para ano? Kapatid, hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging leader ng church para makapag-share ka ng Word of God. Di ba? Sa workplace mo, pwede mong gawin. Stand up on your faith. Panindigan mo na ikaw ay may Kristo sa puso, gagamitin ka ng Diyos para i-share yung salita ng Diyos. Malalaman nila eh. Kahit napatahi-tahimik ka lang doon sa isang sulok, malalaman nila. Bakit? Magre-reflect sa'yo sa buhay mo kung ano yung ibinigay ni Kristo at kung sino si Kristo sa buhay mo. Magre-reflect yun. Hindi yun natin maitatago. Yung pagiging Kristiyano natin, hindi natin yung maitatago. Kaya nga tayo sinasabihan na, boring. Di ba? Boring naman yan. Diba? Kasi alam nila Kristiyano tayo. Nakikita sa buhay natin. The purpose na binigyan tayo ay yun nga, to serve and to lead people to Jesus Christ. Walang iba. Binigyan tayo para maglingkod sa Diyos at maglingkod para sa mga anak ng Diyos. Makapag-akay ng kaluluwa. Okay? Yun eh. Alam nyo ba, isa sa pinakamaganda pero mabigat na responsibilidad sa church? Alam nyo kung alin? Yung intercessor. Alam nyo yung intercessor, mga kapatid? Yung kahit hindi mo utusan mag-pray, magpipray yun. Habang nagsasalita yung pastor, nandoon sa sulok, nagpipray yun. Kahit hindi niya yun yung isa sa pinakamagandang kaloob, pero isa sa pinakamabigat. Diba? Bakit? Kahit di utusan niya mag-pray eh. Basta nangusap sa kanya ang banal na espiritu, ipag-pray mo si Sister Ana kahit hindi alam niya kung ano pinagdadaanan ni Sister Ana. Ipag-pray niya yan. Ipag-pray mo si ganito. Diba? Kaya karamihan sa mga Kristiyano, ayaw yun eh. Mag-intercessor, kasi nga mabigat na trabaho. Pero kung yun yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, gampanan mo ng maayos. Bakit? Ang laki ng gantimpala mo pagdating sa langit. Diba? Walang nag-uutos sa'yo, Holy Spirit lang yung nag-uutos sa'yo eh, para ipag-pray yung kapatiran. Diba? Sana mayroon ganun sa atin. Sana dumami. Meron naman, pero sana dumami pa. Bakit? Ang prayerful na church, mahirap gibain ni Satanas. Kunti man yan, pero kung lahat yan nananalangin ng sama-sama, hindi kayang gibain ni Satanas. Okay? Next. Bakit kailangan gamitin? To fulfill God's purpose. 1 Peter 4 verse 10. Sabi kanina, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Gamitin sa kapakinabangan. Diba? Kaya nilagay yun sa atin eh. Kasi alam ng Diyos kaya natin. Diba? Tayo lang naman yung nagpapatalo eh. Tayo lang naman yung nagpapatig. Hindi ko kaya yan, nahihiya ako. Kasi nga, si Satanas naman yung pumipigil. Para hindi natin magawa. Pero ang totoo, kaya natin yun. Pinapangunahan lang natin at hinahayaan lang natin si Satanas na siya yung manguna sa atin. Pero kung panindigan natin na sige Lord,
It's your will, not my will. Pero samahan mo ako. Sasamahan naman tayo ng Diyos eh. Diba? Bakit? Yun yung plano niya eh. Pinapakita ng Diyos kung ano kaya niyang gawin sa buhay mo, sa buhay ko, pag sinunod natin siya. To fulfill. Ang paggamit ng Diyos sa atin ay katuparan ng plano niya. Di ba? May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang nangyayari kasi nga, suwail tayo. Ayaw nating sumunod. Mas gusto nating sundin yung mundo. Di ba? Pero oras na inalaw natin, hinayaan natin na yung Diyos ang mag-take over sa buhay natin, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos. Malalaman mo kung paano kumawa ang Diyos. Sa gitna ng bagyo, di ba? May rainbow na ipapadala ang Diyos. Unique gift ang ibinigay sa iyo ng Diyos for a unique purpose. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang daming teacher, pero bakit iba-iba sila ng style? Ng pag-aalaga, ng pag-unawa. Bakit? May uniqueness na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang daming pastor, iba-iba ang style ng pagtuturo. Bakit? Yun yung nilagay ng Diyos sa kanila. Di ba? Ang daming member, di ba? Mapagbigay. Pero bakit may higit na kapatid na mapagbigay? Bakit? Kahit walang-wala na siya, kaya niya pa rin magbigay kasi nagtitiwala siya na ang Diyos kayang mag-provide despite ng kawalan niya. That's the uniqueness. Unique ang gift, unique ang purpose. Okay? Panindigan natin yun. At hingin natin na, Lord, ikaw ang siyang maghari sa buhay ko. Ikaw ang siyang manguna. Malapit ka nang dumating eh. Diba? Malapit nang dumating ang Diyos. Tapos tayo patulog-tulog pa. Bilang anak ng Diyos, gampanan natin ng maayos para tayo maging mabuting katiwala. Doon sa pagpulpil ng purpose ni God sa buhay natin, gawin natin ng maayos para maging good steward. Amen? Para pagharap natin kay Jesus, ayos, chill lang tayo. Good and faithful servant. Okay? Ano yung una? To serve. Pangalawa? To fulfill God's purpose. Number 3. Bakit? To glorify God. Sa lahat ng talento, sa lahat ng kaloob na meron tayo, walang ibang pinagmulan ang Diyos. At walang ibang dapat mapurihan ang Diyos lamang. Di ba? Minsan, ang problema sa tao, pag dumating na sa pagiging magaling, lumalaki na rin yung ulo. Nakakalimutan na kung sino ang nagbigay ng talento na meron siya. Di ba? Kaya ang tanong ko kanina sa inyo, skill o talent? Ang skill na pag-aaralan. Pero ang talent, unique yan na binigay sa inyo ng Diyos. Di ba? Yun eh. Unique. To glorify God. Ang 1 Peter 4 verse 11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral, ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Upang sa lahat ng bagay siya'y mapapurihan. Diba? Dapat bilang Kristiyano, ganun tayo eh. Ano man yung ginagawa natin. Diba? Wala tayong ibang purpose para parangalan si Kristo. Diba? Yun eh.
Kung pagsasayaw man yan, pagtuturo man yan, pagkakarpentero man yan. Diba? Ano pa? Pag-host man yan. Pag-aalaga man yan ng bata, wala tayong ibang dapat na parangalan. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaloob na yon. Ang Diyos din ang mapapurihan. Huwag lumaki yung ulo natin. Sa paggamit natin ng ating mga kaloob, ito'y nakapagdudulot ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Diyos. Sa paggamit ng ating kaloob, nagdudulot ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos, pero hindi sa ating sarili. Sa Diyos lamang. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, sa Diyos ang papuri. Di ba? Kaso, huwag tayong maging politiko. Na gusto lagi, people pleaser. Di ba? Gusto lagi pinupuri ng ano. Eto, pinagawa ko to, loko-loko. Hindi yan pera ng mga tao, wala kang may papagawa. Yan yung realidad ng Pilipinas ngayon. Di ba? Nakakalungkot, lunod na lunod tayo sa tax, pero wala, kapiranggot yung napapangapinabangan natin. Pero sabi nga nila, bilang Kristiyano, may pag-asa pa ang Pilipinas. Anong kailangan natin gawin? Manalangin. Ipanalangin natin yung ating mga leader. Yun lang yung kailangan natin eh. Wala tayong iba. Hindi natin kailangan ng lakas sa lakas. Kahit na anong gawin nating balintong dyan, kahit na lumuha tayo ng dugo dyan sa harapan ng mga yan, hindi magbabago yan. Tanging Diyos lang yung makapagbabago sa puso nila. Pero kung yung luha natin, iniyak natin sa Diyos, Lord, baguhin mo yung leader na to. Diba? Ang Diyos lang ang tanging makapaggagawa nun. Kaya nga, sa talento na meron tayo, sa kaloob na meron tayo, lagi nating parangalan at papurihan ang Diyos. Next, 4. Bilisan na natin. 4. Ito yung nakakatakot. Para ano? Kaya dapat natin gamitin yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos para hindi bawiin sa atin. Ito yung sinasabi ko kanina na sinasabi ni Jesus. Mateo 25:14 hanggang 30. Diba? Sabi sa verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Tumanggap, pero humukay at itinago. Diba? Keep. Tinago niya. Sabi sa 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Ang sakit, di ba? Walang silbing taong yan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Malinaw po mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo gamitin natin. Di ba? Gamitin natin. Diba? Ang daming pwedeng gawin. Diba? Hindi ako marunong magsalita, bro, para mag-share ng Word of God. Hindi mo kailangan maging magaling magsalita. Si Moises nga utal-utal Nabasa ba natin sa Bible yon? Utal-utal. Pero ginamit ng Diyos para ihango ang Israel sa Egypt. Di ba? Si Matthew nga Di ba? Si Matthew, doon sa series na Chosen, meron siyang disability. Yet, tinawag siya ni Jesus. Di ba? Si James, meron siyang disability. Pilay si James Nabasa niyo ba yon?
Oh. Pilay si James, pero tinawag siya ng Diyos para maging fishers of men. Anong sabi niya? Lord, paano ako magpapagaling? Ay, yung sarili ko nga, hindi ko mapagaling. Yun yung naging question niya kay Jesus. Anong tugon ni Jesus? Hindi kita pinagaling at hindi kita pagagalingin. Bakit? Para makita mo kung paano ako kumilos sa buhay mo sa gitna ng kalagayan mo. Diba? Minsan tayo mga Kristiyano, ang tinitingnan lang natin lagi yung maganda. Hindi natin tinitingnan yung mga pangit na bagay na which is inaalaw ng Diyos para matuto tayo. Diba? Lagi nandun tayo sa maganda eh. Lagi nandun tayo sa hayahay tayo, chill lang tayo. Pag dumating yung pagsubok, parang ang bigat, parang binagsakan na tayo ng, pinabayaan na ako ni Lord. Kapatid, kung pinabayaan ka na ni Lord, hindi ka na humihinga. Tandaan mo yan. Diba? Oras na pinabayaan ka ni Lord, putol ang hininga mo. Diba? Kaya wag nating iisipin na dumating lang yung pagsubok eh. Pinabayaan na tayo ni Lord. Wow! Sabi nga, di ba sa Bible, yung mga maya nga eh, hanggat hindi inaalaw ng Diyos na malaglag mula sa himpapawid sa lupa eh. Buhay. Ikaw pa kaya, na God's creation, kamukha ka ng Diyos? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung kamukha ng Diyos. Oh, di ba? Pababayaan ka. Ikaw pa na may pananampalataya, pababayaan ka ng Diyos. Diba? Kaya dapat gamitin natin, kapatid. Huwag nating panghinayangan. Huwag nating itago. Kagaya nung sa parable ni Jesus. Huwag nating itago. Ito, sabi ni Pastora dati, yung mga kabataan natin, pag nagsalita, 1 minuto lang dati. Diba? Sabi ko rin sa kanila yan, napansin nyo? Diba? Dahil sa pagsunod nyo, sa kalooban ng Diyos, yung 1 minuto, humaba ng 3 minuto, humaba ng 5 minuto, hanggang sa pang-arang ayaw nyo ng tigilan. Ang problema, nagsawa. Nung nagsawa, halos ayaw na ring tumayo. Di ba, Dars? Ang gagaling na eh. Ang gagaling na. Yun yung problema sa Kristiyano. Anong problema sa Kristiyano? Maraming Kristiyano, ang sakit, familiarity. Ay, kabisado ko na yan. Ay, tinuro na nila yan. Mas maganda yung turo ni pastor sa ganyan. Familiarity. Di ba? Dahil sa pagiging familiarity, familiar ka na doon sa verse, Matthew 6 verse 33. Yun na lang at yun yung narin. Ay, hindi, alam ko na yan, kabisado ko na yan. Pero hindi mo naman nilalagay sa puso mo kung ano yung mensahe ng salita. Nagkakasala tayo. Bakit? Familiarity, ayaw na nating makinig. Di ba? Yun eh. Yun yung malungkot na katotohanan. Maraming Kristiyano. Di ba? Bakit? Nasa Bible naman yun. In the last days, anong sabi? Yung gusto na lang nilang pakinggan, ang kanilang pakikinggan. Yung gusto nilang marinig, yun na lang yung gusto nilang, di ba? Ayaw na nilang nire-rebuke sila. Ayaw na nilang dinay-disciple sila. Kasi nga, gusto nila, relax lang sila. Sana sa atin mga Kristiyano, walang relax. Bakit? Si Satanas hindi nagre-relax. Never. Sabi nga ng mga taga Mindoro, never. Never. Never in a 1 second, millisecond, nanosecond, microsecond na nag-relax si Satanas. At target ni Satanas, mga pamilya. Bakit? Maraming nagpapakamatay. Family. Ayaw ni Satanas na buo ang pamilya. Kaya nga una niyang winasak pamilya Genesis, anong una niyang tinira? Pamilya. Ayaw niyang mabuo si Adan at si Eva. Pamilya. Kaya bilang Kristiyano, lagi tayong manalangin. Yung discerning spirit,
pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin yan para maprotektahan natin yung pamilya natin. Di ba? Yun eh. Si Satanas hindi nagre-relax. Tandaan nyo yan. Bakit? Malapit na nga dumating si Jesus eh. Bakit ba siya magre-relax? At tandaan nyo, hindi guguluhin ni Satanas yung kanya na. Ang lagi niyang ginugulo, yung nasa loob ng simbahan. Di ba? Yan yung isang revelation sa akin ng Lord kagabi habang nagta-travel ako. Napatanong din ako, nga Lord, no? Ba't parang sa loob ng church ngayon, parang relax kami, parang hindi kami ginugulo ni Satanas. Baka relax tayo, mga kapatid. Wala tayong problema sa loob ng church. Ha? Baka tayo relax na. Si Satanas hindi nagre-relax. Magtanong tayo, tanungin natin yung sarili natin. Di ba? Bakit? Bakit sinisira ni Satanas ang mga pamilya ngayon? Uso ang suicidal. Ang taas ng rate ng anxiety at depression. Bakit? Ayun yung nilalagay ni Satanas sa mga tao eh. Ano? Mag-isip ng kung ano-ano para makalimot na may Diyos. Diba? Ay isa sa kaloob sa atin, discerning spirit eh. Diba? Sabi ko nga eh, sana yung asawa ko? Lumabas. Ang problema malaking problema natin ngayon, yung mga anak natin. Totoo, Sister Emeline, no? Totoo. Diba? Totoo. Last few months, problema namin mga anak namin. Sa totoo lang. Bakit? Nandyan yung panganay, nagsulat ng, ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya, be? Kalimutan ko na. I don't want this life. Di ba? I don't want this life. Sinabi nila sa akin yun, sinulat niya doon sa kanyang scrap, anong tawag doon? Diary. Di ba? Nung nalaman ko, anong sinabi ko, anong naging reaksyon ko, okay lang. Sabi ko, magpakamatay ka. Yan yung gusto mo, magpakamatay ka. Hindi ako natatakot magpakamatay ka. Bakit? Gusto mo yan. At oras na ginawa mo yan, hindi na kita kargo. Kinausap siya ng pastor natin, ng lolo niya. Kinausap sila magkapatid, bakit ganun? Tanungin niya ako, bakit ganun yung reaksyon ko? Bakit? Pag nagpakamatay siya, saan ang diretso niya? Sa langit pa ba? Ako, alam ko sa sarili ko, hindi ko na siya kargo. Choice niya yun eh. Di ba? At hindi ko na siya ipag-pray na, Lord, anak ko patay na, pero baka pwede. Hindi ko na siya ipag-pray ganun. Anong sabi ng mami niya? Pag nagpakamatay ka, within 24 hours, papalibing ka namin. Walang lamay, walang makakaalala sa'yo na nagpakamatay ka. Bakit? Kahihiyan ng pamilya, kahihiyan ng pagiging Kristiyano. Alam ng tao, Kristiyano ka, bakit ka nagpakamatay? Isipin nating mabuti, sino yung maglalagay ng ganong kaisipan sa mga anak natin kung hindi si Satanas? Tama mali? Diba? Kaya kayo, alam ko, naiinis kayo. Yung mga kabataan natin, naiinis yan pag sinabayhan ko na, tigilan nyo na yung pagsiselfone. Naiinis na inis sa akin yan. Diba? Tigilan nyo na yung pagtitiktok. Inis na inis sa akin yan. Diba? Ayun na nga, ayaw ko kung nabalitaan nyo eh. Mga kabataan, nagpakamatay. Bakit? Inutusan niya nung ka-chatmate niya sa Roblox na magpakamatay eh. Tinuloy, ginaya. Mari-reincarnate ka naman, sabi nung loko-lokong ka-chat niya dun sa ano eh. Ginawa niya, nagpakamatay. Reincarnate ba? Diba? Yun eh. Kaya ako, sabi ko nga eh,
magpakamatay mga anak ko, hindi ako natakot. Bakit? Hindi ko na kasalanan yun. Kasalanan niya na yun eh. Hindi kami nagkulang ng paalala. Hindi kami nagkulang ng panalangin. Araw-araw iniiyak ko yan sa Diyos. Pero kung choice niya, wala na tayong magagawa. Binigyan tayo ng kaloob ng Diyos para i-discern yung mga bagay na ginagawa ng kaaway sa pamilya natin. Yun yung kailangan nating ipanalangin. At bilang magulang, huwag nating konsintihin. Amen? Huwag niyong kukonsintihin. Yung tatakutin kayo ng anak niyo na, sa amin, di ba yung nabaltaan yung nagpakamatay? Kung binilhan niyo lang ako ng iPhone, hindi tayo magkakaganto. Loko-loko ka pala eh. Ako pa ang sisihin mo. Di ba? Doon sa amin yun. Sa ER. Hindi siya nabilhan ng iPhone kasi hindi kaya ng sweldo ng magulang. Hindi na-approve sa home credit. Kinagabihan, nagpakamatay. Tapos nag-iwan ng note na i-consent. Di ba? Ganon katindi yung ginagawa ng kaaway sa panahon natin. Pero bilang Kristiyano, hayahay pa ba tayo? Magiging hayahay pa ba tayo? Diba? Nung nasa Mindoro, pagpasok ko doon sa kwarto, sabi ko, bakit nandito pa kayo? Sabi ko doon sa mga pinsan ko. Nagmo-mobile game sila. Tutugtog kayo mamaya, tutugtog kayo bukas, pero ngayon, babad na babad kayo sa pagmo-mobile games. Anong klaseng musician kayo? Diba? Sinabihan ko sila harap-harapan. Magalit kayo sa akin, sabi kong ganun. Pero kung ako ang leader nyo, sabi kong ganun sa kanila. Kung ako leader nyo, hanggat walang devotion, walang tugtog. Bakit? Yung ginagawa natin dito sa church, hindi yan laro. Hindi tayo maglalaro pagdating sa langit. Hindi tayo maglalaro. Pagdating natin sa langit, hindi tayo matutulog habang nakikinig. Habang nakikinig tayo sa mga testimony ng mga kapatiran natin, mga kapatid natin, chill-chill lang tayo, papikit-pikit. Hindi ganun. Ang gagawin natin doon, magpupuri tayo. Sasamba tayo sa Diyos. Sa kabutihan na ginawa niya sa buhay natin. Kaya dapat, yung mga talent na binagkaloob sa atin ng Diyos ngayon pa lang, ini-exercise na natin yan dito. Ginagamit na natin yan dito. Pinapalago na natin yan dito. Diba? Mga kabataan, hindi talent, hindi kaloob ng Diyos binigay sa inyo para kayo magpakamatay. Huwag niyong gagayahin yung mga Koreano. Mga Koreano. Mas gusto nating inaaral yung Korean kaysa sa sarili nating salita. Mga Korean, konting kickboot lang. Pag may hindi nagustuhan, diba? Papakamatay na. Sinong tinakot nyo? Diba? Tuwan-tuwa si Satanas. Malulungkot si Jesus. Bakit? Yung anak ko nagpakamatay. Sayang yung ginawa ko sa cross. Para sa kanya. Hindi niya pinahalagahan. Diba? Pagdating ng Judgment Day, anong sasabihin natin kay Jesus? Lord, hindi ako binilan ng nanay ko ng iPhone kaya nagpakamatay ako. Bakit? Nung lumabas ka ba sa tiyan ng nanay mo, may iPhone ka na? May iPhone na, di ba? Wala ka namang dala Dahil lang doon sa mga ganong bagay, papakamatay ka. Mga kapatid, paalala sa atin bilang mga Kristiyano, huwag nating panghinawaan na ipag-pray yung ating mga anak. Bakit? Oras na lumabas ng bahay yan, wala na tayong kontrol. Yung na-share ko nga sa inyo dati, diba? Sabi nung isang satanista, hindi nila kayang i-penetrate ang bahay ng isang Kristiyano. Pero saan sila nakapag-penetrate? Sa mga school. Kasi ang eskwelahan, hindi nahawak ng
Diba? Hindi na hawak ng Kristiyano. Sama-sama na. Diba? Sama-sama na. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Bibigyan niya tayo ng discerning spirit para maramdaman agad, malaman agad na kung may banta ng kaaway sa pamilya natin. Yun yung mahalaga eh. Diba? Isa sa kaloob ng Diyos yun. Discerning spirit. Diba? Isa sa kaloob yun. Kaya wag tayong pa-relax-relax. Di ba? Huwag tayong pa-relax-relax. Bilang Kristiyano, gamitin natin, paunlarin natin yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Upang sa pagharap natin sa Kanya, di ba? Taas noo tayo. Lord, eto. Eto yung kaluluwang naakay ko dahil sa kaloob na pinagkatiwala mo sa akin. Di ba mas nakakatuwa? Di ba? Mas nakakatuwa. Mas maganda. Di ba? Iba-iba man yung kaloob na meron tayo, pero iisa yung Espiritong nagtuturo sa atin. Tandaan natin yon. Iba-iba. Iba-ibang kaloob, iba-iba din yung paglilingkod. Di ba? Depende nga sa specialty. Unique gift, unique purpose. Diba? Iba-iba ang kaloob, ngunit nagiging isa para sa ikabubuti ng lahat. Diba? Nagiging maayos. At dahil yon kay Kristo. Dahil yon sa pagsunod natin kay Kristo. Sabi ng Romans 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikaibubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Diba? Iba-iba yung kaloob, iba-iba yung paglilingkod in one purpose to glorify God. Diba? Sa paghanap ng kaloob, kailangan may kaayusan. Gampanan ng may kaayusan, kapakumbabaan, at hindi napipilitan lamang. Kung ginagawa natin to in a secular world, mas dapat gawin natin in a spiritual world. Diba? Sabi ko, lagi ko paalala sa mga anak ko kung gusto nating mag-excel tayo lagi sa secular, mas dapat ihangarin natin na mag-excel tayo sa spiritual. Bakit? Si Lord ang nagbigay sa'yo ng buhay, si Lord ang nagbigay sa'yo ng lakas, si Lord ang nagbigay sa'yo ng karunungan. Diba? Kayang-kaya niyang tanggalin lahat ng yan kung hindi mo gagamitin sa kanyang kapurihan. Diba? Yun para maging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. Ito yung ating tatandaan. Be humble, be teachable, to be useful in God's kingdom. Be humble. Diba? Be humble. Hindi tayo mag-e-excel kung hindi tayo magpapakumbaba. Hindi tayo mag-e-excel kung hindi tayo magpapaturo. Hindi tayo magagamit ng Diyos kung lagi nating hinaharangan yung plano niya sa buhay natin. Kaya mga kapatid, gamitin natin. Siguro naman na-search nyo na. Na-search nyo na kung ano yung talent na meron kayo. Ano yung gift na meron kayo. Diba? Huwag naman yung gift. Ay, ako kapatid, ang gift ko, marites. Naman ganun. Gamitin niyo yung pagiging marites nyo sa pag-share ng Word of God. Maganda rin yung marites pero sa Word of God. Diba? Huwag yung diba? Huwag yung sa makamundo. Maging marites tayo para kay Kristo. Diba? Yun yung pinakamagandang marites. Okay? Huwag nating pabayaan yung ating spiritual na buhay. Huwag nating pabayaan. Si Kristo'y malapit nang dumating. Lahat tayo magsusulit sa harapan niya. Ano yung ginawa natin dito sa lupa, haharap tayo kay Lord. Pagsusulit natin yun. Okay? Be humble, be teachable, to be useful in God's kingdom. Gamitin natin.
Sana sa linggo dapat meron na. Meron nang magkukusa magwalis. Diba? Yan eh. Alisin natin yung, ay, sila na lang, nandun naman sila. Hindi ganun. Diba? Kung tayo, hinihipo tayo ng Diyos para gawin yon, gawin natin, sumunod tayo para hindi tayo magkasala. Diba? Kung ayaw ng mga bata magtambor, hindi kayo mga matatanda. Oh. Diba? Yun eh. Ang problema kasi sa atin, nililimit natin. Ay sa ibang church nga, matatanda na nga yung nagtatamborin eh. Bakit? Ay kasi nga, yung mga kabataan, ayaw na rin. Nahiya. Si Levi nga, ayaw na magkwento eh. Oh, ayaw na magsalita. Ayaw nang kumanta. Oh. Kaya matatanda na yung nag-ano. May mga church, yung musician, puro matatanda. Yung dancer, puro matatanda. Kahit nirarayuma na. Bakit? Ay, diba? Gusto naman nila eh. Diba? Gusto naman nila. Kasi ang gusto nga nila to glorify God. Dahil dun sa gift na meron sila. Ang paglilingkod, walang age limit. It depends on the heart. Ha? It depends on the heart. So, yun lang po. Sana, bilang Kristiyano, magampanan natin. Okay? May balik ko kay Pastor. Praise God. Ngayon, alam niyo na? Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. So, ito po na ano man ang kaloob na mayroon tayo. Kung mayroon mang tamang panahon na dapat gamitin ngayon, hindi bukas. Pagka gusto natin maglingkod sa Panginoon, huwag na natin ipagpabukas kung pwede naman ngayon. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang magaganap sa araw ng bukas. Amin po. Kaya sa bawat talento na mayroon tayo, ipabaya natin kay Lord na tayo ay Kanyang gamitin. Kasi hanggat hindi natin ipinapagamit kay Lord ang ating buhay, hindi rin natin ma-discover na tayo pala ay may talent. So kailangan lang na pagdating kay Lord, mahalaga po yung availability po natin. Hindi naman kailangan ni Lord yung marami kang alam. Hindi kailangan ni Lord yung karunungan natin. Kasi panlupa lang yan eh. Pag hindi mo pinagamit kay Lord, panglupa lang talaga yan. Pero pag tayo nagpagamit kay Lord, lahat ng alam natin na ay nagagamit para kay Lord, na mula sa lupa hanggang sa langit, pwede mong gamitin yan. Amen po. So, sabi nga ng kanta, kailan pa ibibigay ang buhay na mo at lakas kung wala ng pagkakataon? Diba? Kung wala ng pagkakataon. Kaya nga, hanggat mayroon tayong lakas, hanggat mayroon tayong magagawa, hanggat malinaw pa ang inyong mata. Ako, kumbaga, sa kalagayan ko, talagang kahit pa paano pinipilit ko eh. Na gawin ang mga bagay na ito para kay Lord. Kaya minsan iisip ko, kung maibabalik lang sana. Pero ako po hindi nawawala ng pag-asa sa Panginoon. Amen? Ako po hindi nawawala ng pag-asa kay Lord. Kasi nga, kumbaga,
Sa edad ko, 55. 5 taon na lang, kumbaga, magre-retiro kami. Pero ayaw na yung mag-retired kay Lord. Amen? Gusto ko habang matino ang isip ko. Nandyan pa kayo? Hanggat matino ang isip natin. Ibig sabihin, yung, hindi naman yung pamali-mali tayo pagdating ng araw. Ibig sabihin, normal pa yung isip mo, normal yung magagawa. Mag-serve ka kay Lord. Amen. Kasi nga, ang paglilingkod kay Lord ay walang retirement. Walang expiration. Unless talagang hindi mo na alam yung ginagawa mo, ay obligado ka na. Pero kung hindi ka pa naman mali-mali, na pagdating ng panahon at nagkaedad tayo, kaya mo maglingkod kay Lord. Kaya nga, kumbaga, iyong natitirang panahon namin, natitirang panahon ko, ay magamit para kay Lord. Kaya, kumbaga, kahit na hirap akong magbasa, pero sinisikap ko na makapagbasa, at makapaglingkod, at magawa ang nais ng ating pong Panginoon. Kasi nga, hindi natin alam ang ating panahon. Amen? Kaya, tanda po natin, kailan pa natin ibibigay ang buhay natin lakas kung wala ng pagkakataon. Hallelujah. Ngayon na. Amen? Ngayon ang panahon. Hindi bukas, hindi sunod na taon. Ngayon. Hallelujah. Praise God. Kaya, salamat sa atin pong Panginoon. Kung dumating man yung panahon na kami po ay mawala sa pagpapastor, ibig sabihin, mayroong magpapatuloy ng gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Mayroong magpapatuloy. Hallelujah. Ngayon pa lang ay kailangan nating buksan ang ating puso, ang ating kaisipan na bawat sa atin ay pwedeng gamitin ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. At pagdating ng panahong yon, maganda ng kalagayan natin. Amen po ba? So, purihin po ang ating pong Panginoon. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Tinawag tayo ng Diyos at binigyan ng mga espesyal na kaloob. Hindi pari-parihas, pero iisa ang Diyos na nagkaloob dito. At iisang Espiritu ng Panginoon ang nagkaloob dito sa bawat sa atin. Hindi man tayo tinawag lahat na maging propeta, evangelista, pastor at guro. Kapatid, tandaan po natin, anumang kaloob na mayroon tayo, mayroong kaakibat na responsibilidad. Maging mabuting katiwala tayo ng ating pong Panginoon. Tandaan natin, mabigat ang pananagutan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pero, ang paglilingkod sa Panginoon at pagtupad sa Kanyang nais ay pinakamasaya na gawin para kay Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Kawitan natin ang ating pong Panginoon. Great is the most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great, great is the Lord whom we have the victory.
against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout the heavens above. Minsan pa, hallelujah. Is the Lord most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the holy land. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. Mga itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heavens above. For the last time, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone, our God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone, our God eternal, throughout earth and heavens above. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat dakilang Diyos ngayon pong umaga. Once again, Father God, nire-remind mo ang iyong mga anak. Hallelujah. Lord, salamat sa lahat ng mga kaloob sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po kami, Panginoon, na bawat isa sa amin ay mayroon pong kanya-kanyang kaloob galing sa inyo. Hallelujah. Lord, salamat. Ano man ang kaloob namin,
Panginoon, alam namin ito ay bigay mo sa bawat isa. Upang sa anumang paraan, ikaw ay aming mapaglingkuran. Sa anumang paraan, O Diyos, ikaw lamang ang Diyos na aming mapaglingkuran. Panginoon, salamat. Dalangin namin, Panginoon, sa lahat na mga ipinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, magkaroon po kami ng kahandaan. Lord, bukal sa aming kalooban na gawin at sundin ang kalooban mo para gawin namin ang mga bagay na ito para sa inyo. Upang ikaw, Diyos, ay amin pong maparangalan habang kami nabubuhay. Salamat dakilang Diyos sa bawat isa sa iyo pong mga anak. Panginoon, patuloy na gamitin mo ang kanilang mga buhay. Gamitin mo dakilang Diyos na maging daluyan at alulod ng pagpapala sa maraming mga tao. May bahagi namin, Panginoon, may bahagi ng bawat isa. Gaano kakabuting Diyos sa amin. And Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, ng bawat isa ay makasumpong ng galak habang aming ginagawa ang mga bagay na nais mo na ipagawa sa bawat sa puso sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo po mga salita. Salamat din sa iyo pong mga lingkod na ginagamit at gagamitin pa, Panginoon, sa lugar nito. Patuloy, dakilang Diyos, anuman ang pasanin ng bawat isa, pasanin ng bawat pamilya, Lord, pasanin ng pamilya, pasanin ng mga anak. Panginoon, dalangin namin dakilang Diyos, ikaw ang kumilos sa puso ng bawat mga bata at kabataan sa iglesia ito. Mamuhay kami ng tama sapagkat alam namin, Panginoon, wala kaming maitatago sa inyo. Lahat ng bagay na aming ginagawa ay hayag sa iyong harapan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay pagsusulit namin pagdating ng panahon. Kaya nga po, Panginoon, patuloy dakilang Diyos, manahan ka sa puso ng bawat isa, sa mga bata, kabataan at mga magulang. Ikaw ang maghari sa kanilang buhay at ikaw din ang Diyos na kanilang maparangalan. Ikaw din ang Diyos na magbibigay ng gantimpala sa mabuting bagay na kanilang ginagawa. Salamat dakilang Diyos, palakasin mo ang pananampalataya ng bawat mga magulang. Tumayo kami sa amin pong kalagayan bilang magulang na may matatag na pananampalataya. At ikaw, O Diyos, ang inspirasyon namin habang kami po ay nabubuhay. Salamat po dakilang Diyos, patuloy na gawin namin ang mga bagay nito, unat higit sa lahat, maging mapanlanginin ang bawat isa sa iyong mga anak. At patuloy, Panginoon, na buksan mo ang kalangitan. Ano man ang aming pangangailangan, patuloy, Panginoon, alam namin ikaw ang Diyos na magpo-provide nito. Salamat po sa tagumpay ng aming pong gawain. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan. Ingatan mo kami at gabayan sa iyong pag-uwi ng ligtas dakilang Diyos sa aming sambahayan. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you.